Mga kaibigan, isang napakagandang araw sa inyong lahat, lalo na sa ating mga minamahal at iginagalang na senior citizens. Ngayon ay may dala kaming isang mainit at magandang balita na siguradong magbibigay ng pag-asa at ngiti sa inyong lahat. Dahil kung sakaling maaprubahan ang mga panukalang kasalukuyang tinatalakay sa gobyerno, posible na umabot ng hanggang 10,000 o 10,000 piso ang matatanggap ninyong buwanang pensyon mula sa SSS. Oo, tama ang narinig ninyo, 10,000 piso buwan-buwan. At ang sekreto rito ay ang kombinasyon ng 3,000 pisong pension bonus at ang panukalang universal pension na kasalukuyang pinag-uusapan. Kaya kung nais ninyong malaman kung paano ito magiging posible, ano ang mga kondisyon at kailan ito pwedeng asahan, siguraduhin ninyong manatili hanggang dulo ng video na ito dahil lahat ng detalye ay malinaw nating tatalakayin mula umpisa hanggang dulo. Balikan muna natin sandali para sa mga hindi pa masyadong pamilyar. Ang Social Security System o mas kilala bilang SSS ay ang pangunahing institusyon na nagbibigay ng pensyon at benepisyo sa mga Pilipino na naghulog habang sila ay aktibong nagtatrabaho. Kapag ikaw ay nagretiro, nagkasakit o dumaan sa oras ng pangangailangan, dito ka maaaring umasa ng tulong pinansyal. Ngunit alam din nating lahat na kadalasan, ang nakukuhang pensyon ay hindi sapat upang matustusan ang lahat ng gastusin. Marami sa ating mga lolo at lola ang nagsasabi na kahit may pensyon sila, hirap pa rin silang makabili ng gamot, pagkain at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya't hindi na nakapagtataka kung bakit napakalakas ng panawagan na taasan ang buwanang pensyon ng mga retirees. Noong mga nakaraang taon, naaprubahan ang unang 1,000 piso increase. Ngunit ayon sa marami, hindi ito sapat. Isang araw lang ng pamamalengke, ubos na agad. Kaya ngayong 2025, muling binuhay ang panukala para dagdagan pa ng second tranche. At hindi lamang 1,000 piso ang pinag-uusapan, kundi gawing 3,000 piso ang kabuuang dagdag. Kung ito ay may sasakatuparan, malaking ginhawa ang mararamdaman ng bawat pensioner. Isipin ninyo ito, kung dati ay 5,000 piso lang ang nakukuha ninyo, madaragdagan ito at magiging 8,000 piso. Kung ang pensyon ninyo ay 7,000 piso, aabot na ito ng 10,000 piso buwan-buwan. At kung mas mataas ang inyong pensyon, dahil sa laki ng hulog noon, mas malaki rin ang epekto ng increase. Ang pinakamahalaga rito, ang 3,000 piso ay pantay-pantay na benepisyo para sa lahat ng retirees. Ano ang ibig sabihin nito sa praktikal na buhay? Halimbawa, isang lolo na ang pensyon ay 7,000 piso. Buwan-buwan, 3,000 piso agad ang napupunta sa maintenance medicine, 2,000 piso sa kuryente at tubig, at 2,000 piso sa pagkain. Wala nang natitira para sa ibang pangangailangan. Pero kung madadagdagan siya ng 3,000 piso, ibig sabihin may budget na siya para sa pamasahe, vitamins o kahit simpleng pang-grocery para sa apo. Hindi na kailangang manghiram o umasa ng labis sa mga anak. Ganito kalaking tulong ang dagdag na 3,000 piso para sa ating mga senior citizens. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tinatawag na universal pension. Marami ang nagtatanong, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Sa simpleng paliwanag, ito ay isang sistema kung saan lahat ng senior citizens, kahit hindi naging miyembro ng SSS o GSIS, ay makakatanggap ng basic monthly pension mula sa gobyerno. Ibig sabihin kahit ang mga plain housewife, mga nagtitinda sa palengke o mga magsasaka na hindi nakapaghulog ay magkakaroon pa rin ng buwanang suporta kung ito ay maipapatupad. Malaking pagbabago ito hindi lamang para sa financial stability ng ating matatanda kundi pati sa buong lipunan. Dahil wala ng senior citizen na hindi nakakatanggap ng tulong. Hindi na kailangang makakita ng mga lolo at lola na napipilitang maghanap buhay sa kalsada kahit mahina na ang katawan at hindi na rin sila aasa ng labis sa kanilang mga anak. Dahil kahit papaano, may sarili na silang pensyon para sa kanilang basic needs. At paano naman kung ikaw ay isang SSS pensioner na? Dito nagiging mas exciting. Halimbawa, kung 7,000 piso ang iyong kasalukuyang pensyon, madaragdagan ito ng 3,000 piso bonus kaya magiging 10,000 piso kaagad. At kung maisa sa katuparan pa ang universal pension, maaari pang tumaas ang kabuuang halaga.
Para bang dalawang benepisyo ang nagsama upang masiguro na mas magaan at mas maayos ang pamumuhay ng bawat senior citizen. Ngayon alam kong marami sa inyo ang nagtatanong, totoo ba ito, kailan ito maibibigay, at paano makukuha? Kailangan nating maging malinaw. Sa ngayon, lahat ng ito ay nasa proposal stage pa lamang. Ibig sabihin, pinag-uusapan pa lang ito sa Kongreso at hindi pa napapasa bilang batas. Kailangan pa itong aprubahan ng mga mambabatas at lagdaan ng Pangulo bago ito maisakatuparan. Kaya hindi pa ito 100% sigurado. Pero ang maganda, malakas ang suporta ng publiko at marami sa ating mga leader ang nakikita ang kahalagahan nito. Kung titingnan natin ang ibang bansa tulad ng Thailand at Malaysia, mayroon na silang ganitong sistema kung saan may basic allowance ang lahat ng matatanda. Sa Europe naman, halos lahat ng bansa ay may pension system para sa lahat ng senior citizens. Kaya hindi na tayo nag-iisa sa ideyang ito at mas nakikita ito ngayon bilang isang makatao at makatarungang hakbang para sa ating lipunan. Sa katunayan, ang universal pension at ang dagdag na 3,000 piso bonus ay hindi lamang usapin ng pera. Ito ay tungkol sa respeto at pagkilala sa kontribusyon ng ating mga lolo at lola sa ating bayan. Ilang dekada silang nagtrabaho, nagtaguyod ng pamilya at nagbigay ng serbisyo. Panahon na para masiguro nating maayos at magaan ang kanilang pamumuhay sa kanilang pagtanda. Siyempre may mga agam-agam din. Ang iba'y nagtatanong kung saan kukunin ang pondo para rito. Ayon sa mga mambabatas, maaaring manggaling ito sa pondo ng gobyerno na nakalaan para sa social welfare at maaari ring dagdagan ang kontribusyon ng mga miyembro ng SSS. May nagsasabi rin na baka maging mabigat ito sa budget ng bansa. Ngunit kung tutuusin kung may pondo para sa iba't ibang proyekto, bakit hindi natin unahin ang kapakanan ng ating mga matatanda na higit na nangangailangan? Ngayon, sagutin natin ang ilan sa mga madalas na tanong. Una, paano kung wala kang SSS o GSIS record? Sagot, kapag naipasa ang universal pension, automatic kang makakatanggap basta ikaw ay senior citizen at nakatira sa Pilipinas. Pangalawa, paano kung may existing pension ka na? Sagot, hindi mawawala ang iyong pensyon, dagdag na safety net pa ito. Pangatlo, kailan ito maipapatupad? Sagot, depende ito sa bilis ng aksyon ng Kongreso at ng Pangulo. Kaya mahalaga na suportahan natin ang panukalang ito at iparinig ang ating boses. Mga kaibigan, hindi man sigurado kung kailan, malinaw na ang direksyon ng gobyerno ay mas palakasin pa ang suporta sa mga senior citizens. Kaya't huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang 3,000 pisong bonus at universal pension ay posibleng maging realidad sa mga darating na taon. At kapag nangyari ito, malaking ginhawa ang mararamdaman ng bawat senior citizen at ng kanilang pamilya. Kaya mga kaibigan, kung nais ninyong laging updated sa lahat ng balita tungkol sa SSS, GSIS at iba pang benepisyo para sa ating mga senior citizens, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at i-turn on ang notification bell para wala kayong ma-miss. At syempre, huwag nyo ring kalimutang i-share ang video na ito sa inyong mga magulang, lolo't lola at mga kaibigan upang malaman din nila ang magandang balitang ito. Dito sa ating channel, layunin natin kayo ang unang makaalam ng mga updates na makapagbibigay pag-asa at ginhawa. Kaya manatili kayong nakatutok dahil sa mga susunod na linggo, magbibigay pa tayo ng mas detalyadong balita tungkol sa 3,000 pisong bonus at sa universal pension. Maraming salamat po sa inyong panonood at muli, congratulations in advance sa ating mga senior citizens. Dahil sa hinaharap, posible na talagang umabot ng hanggang 10,000 piso ang kanilang pensyon. Kita-kits ulit sa susunod.